Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Today we are celebrating the solemnity of the Most Blessed Trinity. Mga kapatid, huwag po nating kakalimutang magdasal at magsimba. Ipinapahayag natin sa ating pananampalataya na tayo ay naniniwala sa iisang Diyos na mayroong tatlong persona, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. Iisang Diyos, pero mayroong tatlong persona. They are one, they are distinct from each other, but they are one. Napakahirap unawain. This is a mystery. And in this unfathomable, in this very difficult mystery of God, what is the point of talking about this mystery if we cannot totally understand this mystery, because it is about our God? But it is in this mystery that our God revealed Himself to us, His most innermost secret, that our God is one in three divine persons, that our God is a unity in diversity, that our God is a community, that our God is a relationship. Sa mundong ginagalawan natin, tila ang hirap ng magkaisa sapagkat magkakaiba tayo ng pag-unawa, magkakaiba tayo ng pinanggalingan, magkakaiba tayo ng background, magkakaiba tayo ng perspektibo. Parang minsan mas nangingibabaw na ngayon ang pagkakaiba-iba, ang hindi pagkakapare-pareho. Kaya napakahirap na tayo ay magbuklod at tayo ay magkaisa. Subalit sa ating pananampalataya sa Diyos, ipinapaalala na sa atin na ang Diyos ay iisa, na ang Diyos na may tatlong banal na pagkatao ay iisa. That our God is a relationship. And so unity is also a relationship. We can be united if we relate with one another. Paano tayo magkakaisa kung hindi naman tayo nakikiisa? Hindi tayo nakikipagkaisa? Hindi tayo nagpa-participate? Yung gusto natin, tayo na lang, magsosolo tayo. Gusto natin, iiba tayo. So, walang pagkakaisa kung hindi tayo nakikiisa. Yung tayo'y nakiki-relate. And a relationship is built on the foundation of love. Na mayroon tayong relationship dahil mayroong pagmamahalan. And the unity of the Father, Son, and Holy Spirit is enveloped with love. And the only way we can understand this mystery is to understand that our God is love. And experience that this Trinity is actually our experience of love. Na maintindihan lang natin itong pananampalatayang ito kapag nauunawaan natin na ang Diyos ay pag-ibig at ating nararanasan na ang Diyos ay pag-ibig. At sana po sa ating pakikisalamuha sa ating kapwa-tao para tayo magkaisa, ito ay posible lamang kung tayo ay nagmamahalan. Kaya sabi nga ni St. John, whoever remains in His love, God remains, we remain in God, and God remains in us. Kapag tayo nagmamahalan. And so, the Trinity is with us if we love one another. And in our gospel today, narinig natin yung Great Commissioning.
Go into the whole world and baptize them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. And in this great commissioning, we are being sent by God to become instruments of unity. Na meron tayong responsibilidad na maging tulay upang magkaayos tayo, maging tulay na yung mga broken relationships ay maayos. Sa mga nag-aaway-away na sana tayo yung maging tulay na magkaayos sila, magkaunawaan sila. Hindi yung tayo yung nagiging instrumento na mas lumalim yung sugat nila, yung hindi nila pagkakaunawaan. Kaya sana tayo maging instrumento na magkaunawaan sila, na magkaayos sila, na maging tulay tayo, na muli magkaisa tayong lahat. Kaya po ang pangako ng Diyos sa atin sa kanyang Great Commissioning sa ating Ebanghelyo ngayon, sabi niya, I am with you always, even to the end of the world. At sa mga salitang nito ni Jesus, ipinapaalala sa atin na ang Diyos ay lagi nating kasama at ang Diyos ay laging nakikisalamuha sa atin. At ito din yung ating misyon na tayo po sana ay makiisa sa ating kapwa-tao at sana maramdaman din nila na tayo rin na gustong makipagkaisa sa kanila, sa ating kapwa-tao ay laging available. Nandoon tayo. We are with them, na nandun tayo, maramdaman nila tayo na in their happy moments we are there, but most especially in their down moments of their life, na available tayo, that we are one with them, and that is already the experience of the Blessed Trinity. Muli, isang pinagpalang araw sa inyong lahat.